Patuloy ang pagsala ng COMELEC sa mga gustong kumandidato para sa 2016 elections. Kabilang sa mga humarap sa COMELEC kanina ang isang presidential aspirant na itinalaga raw ng Diyos bilang Intergalactic Earth Ambassador. Umaksyon si Maricel Ali. Sa susunod na taon pa ang presidential debate pero ngayon pa lang, nagpatikim na ang ilang aspirants na isinalang sa preliminary conference para patunayang hindi sila nuisance candidates. Nagkasagutan ang tatakbong Pangulo na si Alan Carrion at tatakbong Senador na si Veronica Agos. Ipinipilit kasi ni Carrion na kailangan na nating lumikas papuntang ibang planeta pero ayaw pumayag ni Agos. That is an insult to gods. No, it is not an It is an insult. Because before he came to this earth, he was already a god. Never. He was a human. What's your reference? He was a human. No, he was not. Kilala rin daw si Carrion bilang Intergalactic Earth Ambassador. Nakausap daw niya ang Panginoon sa pamamagitan ng internet at ito ang mensahe niya. God will destroy earth pag hindi sila nakinig. I'm telling you. Umalma naman si Romeo Igoñan na kilala rin bilang Arkanghel Lucifer kung bakit pinagdududahan ng COMELEC ang kakayahan niyang mangampanya. Tumatanggap naman daw siya ng 15,000 kada buwan mula sa mga anak. You know what? I'm also a beggar from my illegitimate children abroad. Nasa Canada po. Parang kuwan ako sa kanila kasi ang ganito, meron kaming deal na when I said that I am Lucifer, nagkaroon na ng, siyempre nakuan din ako, talagang minol din ako ng Panginoon, matagal din na binago niya ako matagal. Then mga anak ko, nakapunta sila ng Canada. Ang pambato naman ng bagong Maharlika Party na si Juanita Troceño may bitbit pang supporters nang nagrally sa labas ng COMELEC. Kasama niya ang nagpakilalang kapatid daw ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno na si Dr. Joey Aranal. Hindi ko maintindihan dahil lahat naman ng nandun sa saligang batas ay okay naman ako. Pero hindi lang mga tumatakbo sa pagkapangulo ang umaangal. Si Dato Alan Tamandang naging emosyonal dahil pangatlong araw na niyang nagha-hunger strike. Di kasi inaprubahan ng COMELEC ang party list niya na sulong katutubo, gayong sila raw ang tunay na kinatawa ng mga tribo sa Mindanao. Mapayapa kami, nagprotesta, nag-hunger strike, kasi para pakinggan kami ng COMELEC. Pinalis kami dito, pwede pala. Tatagal ang preliminary conference hanggang November 12. Kasabay nito, binuksan ang ikatlong bidding para sa electronic transmission para sa 2016 elections. 5 kumpanya ang sumali kabilang ang Smartmatic. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.